Si Max Easton ay isang dating MI6 operative na nakatira kasama ang kanyang asawa at kanilang dalawang anak na babae na sina Chloe at Lola. Pagkatapos nilang mag-almusal, nagmamaneho sila nang mapansin ni Max ang isang biker na naka-all black na tila sumusunod sa kanila. Dumating sila sa isang kalsada kung saan may mga tupa na tumatawid at ang biker ay dumaan sa gilid ng kotse na nagpapataas ng tensyon, ngunit agad siyang umalis nang walang insidente. 3 araw bago ito, sa Iran, isang lalaki ang humalik sa kanyang pamilya bilang pamamaalam at nagpunta sa trabaho. Siya ay naipit sa trapiko ng isang motorsiklo na may 2 sakay ang nagplano ng bomba sa kanyang kotse, na nagdulot ng malaking pagsabog. Nahulog ang mga salarin mula sa kanilang motorsiklo at tumakbo habang hinahabol sila ng mga pulis. Ang dalawa ay pinatnubayan papasok ng isang gusali ng isang lalaki kung saan nagsuot sila ng burka at nakatakas. Nagkakaroon ng problema si Max sa kanyang card kaya bumisita siya sa bangko kung saan nalaman niyang na-block ang card. Bumalik siya sa bahay na iniisip pa rin ang tungkol sa biker kaninang araw at makikita na may iniisip siya, ngunit sinabi niya sa asawa niyang ayos lang. Nang maglaon, nagtatayo siya ng bench sa kanyang shed nang biglang mawala ng kuryente at makatanggap siya ng text mula sa isang tao na nagsasabing i-check niya ito. 3 araw bago ang pagsabog, lumalabas na sina Leila at Harry, ang dalawang bomber, ay bahagi pala ng MI6 Black Ops team kasama si Ryan Cooper, na nagtatrabaho kasama ang lokal na kontak na si Omar upang alisin ang mga taong sangkot sa nuclear weapons program. Ang kanilang team lead na si Shahed ay nagbigay sa kanila ng huling target na si Ali Aravan. Sinundan nina Leila at Harry si Ali at nakita siyang naglalakad kasama ang kanyang bodyguard. Sinundan nila siya at nakita siyang pumasok sa isang gusali at nagulat nang makita si Omar doon kasama niya. Nagtipon muli ang team upang pag-usapan kung ano ang gagawin kay Omar, ngunit iniutos ni Shahed na lumipat sila sa isa pang secure safe house at maghintay ng karagdagang utos. Sa kasalukuyan, pinatulog ni Max ang kanyang mga anak at naghahanda upang uminom ng alak kasama si Anne. Habang nasa labas, may isang lalaki na lumalapit sa bahay sa mga anino. Pupunta si Max upang kunin ang alak nang makatanggap siya ng video call mula sa isang tao na nakamasid sa kanila sa pamamagitan ng mga bintana. Agad niyang hinanap ang mga bata at nagtago sa banyo. Lumabas siya na may dalang kutsilyo upang harapin ang stalker ngunit wala siyang nakita. Pagkatapos, nakatanggap siya ng isa pang tawag mula sa isang lalaki na nagtatanong tungkol sa kanyang pamilya at nagsasabing makikita nila siya sa London at gusto ng mga sagot, ngunit kailangan umalis ni Max, sinasabi na tumawag sa kanya ang bangko kung saan siya nagtrabaho ilang taon na ang nakalipas. Sinabi niya sa asawa na nagtago siya ng pera para sa mga napakasamang tao at ngayon ay gusto nilang ibalik ito. Nag-aalala siya para sa mga bata ngunit sinabi ni Max na aabutin lamang ng 1 linggo bago maayos ang lahat sa kanyang mga employer. Naglakbay siya patungong London sa MI6 station kung saan nakilala niya si George White, ang head of section, nagalit sa kanya dahil banta niya ang pamilya nito. Ngunit si White ay simpleng galit lang kapag hindi siya pinapansin. Ikanwento ni White ang operasyon sa Iran ngunit ibinunyag na si Shahed ay nawawala. Binanggit niya si Ryan, Leila, at Shahed, at inutusan si Max na hanapin sila at alisin sa laro. Ipinakita rin niya kay Max ang file ni Harry at lumalabas na si Harry ay anak ni Max. Ibinunyag ni White na sumali si Harry sa MI6 matapos umalis si Max, ngunit ipinakita rin niya ang malungkot na larawan ni Harry na patay, sinasabing pinatay siya ni Shahed, at binibigyan si Max ng pagkakataong itama ang lahat. Umalis si Max halos naiyak sa hallway at pumunta upang ipaalam ito sa kanyang dating asawa, ngunit nagsinungaling siya na siya ay nabangga ng kotse habang nasa isang trade delegation sa Tron. Hindi siya naniwala dahil alam niya na gusto ni Harry maging katulad ni Max at iniwan siya ng sumpa sa loob ng 10 taon. 3 araw bago ito, pinag-aaralan nina Harry at Leila ang file ni Omar upang malaman kung gaano na siya katagal niloloko ang mga ito. Pagkatapos ng isang break para magpahinga, pumunta si Leila para makipagkita kay Shahed. Nag-aalala pa rin siya dahil wala silang narinig mula sa MI6. Nag-aalala si Shahed na baka ibunyag ni Harry na malapit sila ni Max dati at sinabihan si Leila na bantayan siya. Sa kasalukuyan, dumating si Max sa Butte at dumaan upang bisitahin ang kanyang matagal ng kaibigan na si Gabe, na nagulat sa kanyang pagdating dahil inakala niyang tuluyan nang umalis si Max sa laro. Ibinunyag ni Max na hinahanap niya ang dalawang operatives na nawawala at kailangan ng tulong sa pagtunton sa kanila. Ngunit si Gabe mismo ay lumayo na sa laro at plano niyang manatili sa ganoong paraan. Naiintindihan ito ni Max ngunit nakikita ni Gabe na may bumabagabag sa isip niya at nagulat nang marinig na patay na si Harry. Ipinaliwanag ni Max ang kanyang hinala na pinatay si Harry ng mga taong hinahanap niya, kaya nagpa siya si Gabe na tulungan siya.
Nag-arm sila at lumabas. Samantala, natagpuan ni Ana ang isang Wo na pag-aari ni Max at tinawagan ang kanyang kapatid na si Noah upang pumunta. Ang Wo ay naglalaman ng isang strong box na itinago sa bangko para kay Olivia Clark, isang journalist, at nagtataka ang dalawa kung may relasyon si Max sa ibang babae. Nagdesisyon si Noah na magsiyasat. Natuklasan niya na maaari nilang ma-access ang strong box gamit ang isang susi kaya sinimulan nilang hanapin ito. Nagpunta sina Max at Gabe sa isang lokal na contact at nakuha ang pangalan at lokasyon ni Hassan Nasser. Tinunton nila si Hassan at dinukot. 3 araw bago ito, nakakita si Harry ng impormasyon tungkol sa koneksyon ni Omar kay Ali Aravan at plano niyang ipaalam kay Shahed. Sinubukan ni Lila na pigilan siya dahil pinaghihinalaan niya si Harry na may ginagawa, ngunit hindi pinansin ni Harry ang babala at ipinakita kay Shahed ang impormasyon. Plano ni Shahed na imbestigahan ito pa at sinabing maipagmamalaki ni Max si Harry. Sa kasalukuyan, ipinakita ni na Max at Gabe kay Master ang larawan ng mga operatives ngunit itinanggi niyang kilala niya sila. Inaasahan ito ni Max kaya ipinaliwanag niyang pipilitin niyang torture si Hassan para makuha ang impormasyon kung kinakailangan. Tumanggi pa rin si Hassan kaya sinimulan ni Max na hilahin ang kuko gamit ang pliers. Pagkatapos ng isang kuko, sinabi ni Hassan na hinahanap ng mga operative si Ali Aravan ngunit hindi alam kung bakit. Kaya't iginiit ni Max na ayusin niya ang isang meeting kasama ang mga operative sa hapon at pumayag si Hassan. Samantala, patuloy pa rin sina Ana at Noah sa paghahanap ng susi, nang matagpuan ni Ana ang isang safe na nakatago sa pader, nagdala sila ng isang lalaki upang mabuksan ito, at doon niya nakita ang susi na kanilang hinahanap. Pagkatapos makausap si Harry, nakipag-ugnayan si Shahed kay White at ibinunyag na ang pinagmulan ng kanilang security breach ay isang law firm sa Washington, D.C., si Burnett Hansen. Ngunit sinabi ni White na malinis ang law firm, gayunpaman, sinabi niya kay Shahed na ang tunay na pinagmulan ng breach ay si Harry mismo. Pagkatapos, sinundo ni Shahed si Harry, sinasabing may nakahanda siyang sorpresa para kay Omar at papatayin na niya ito. Dinala naman ni Ana ang susi sa bangko at nakuha ang access sa strong box, at sa loob nito nakita niya ang isang lone thumb drive. Umuwi siya at in-access ang drive kung saan may video ni Max. Nakakuha si Max ng access sa isang kwarto na nakaharap sa meat spot at inihahanda ang kanyang sniper rifle nang makatanggap siya ng tawag mula kay Ana, na nagsasabi na kailangan nilang mag-usap. Ngunit sinabi ni Max na nasa meeting siya at tatawag sa kanya mamaya. Pinatugtog ni Ana ang video at narinig niya si Max na nagpapatunay na isa siyang British intelligence officer at pumatay ng isang British scientist na si Dr. Reynolds sa utos ni George White. Dumating sina Leia at Ryan sa meet location at tumutok si Max gamit ang kanyang rifle. Makikita rin natin kung paano dinala ni Shahed si Harry sa border ng Turkmenistan at, sa kabila ng pagtanggi ni Harry na siya ay mole, binaril siya ni Shahed ng 2 beses. Nang malapit nang mag-fire si Max kay Lila at Ryan, dumating ang mga pulis at hinabol ang dalawa, nahuli si Lila habang nakatakas si Ryan. Inihulog ni Max ang rifle at sinundan si Ryan. Tinuntun niya ito hanggang sa isang gusali ngunit inatake siya ni Ryan. Halos mapuwersa si Max ngunit sinaksak niya si Ryan gamit ang isang pole, na tumusok sa baga nito. Ipinilit ni Max na malaman kung bakit pinatay ni Shahed si Harry, ngunit sinabi ni Ryan na buhay pa si Harry, lumalabas na sadyang nakaligtaan ni Shahed ang pagbabaril. Namatay si Ryan bago pa siya makasabi ng higit pa at sinalakay ng pulis ang gusali. Peke ni Shahed ang crime scene, sinasabing dapat mawala si Harry ng tuluyan o pareho silang mamamatay. Nababahala si Harry dahil may kill order sa kanya sa simpleng pagtupad ng trabaho. Iniisip niya kung sang-ayon ba si Shahed sa pagtataksil ni White, ngunit sinabi lamang ni Shahed na tumakas siya patungong Turkmenistan at maglaho. Nagpasalamat si Harry kay Shahed sa pagpapaligtas sa kanya at umalis habang sinusunog ni Shahed ang kotse at umalis. Ipinadala niya ang photo confirmation kay White, na agad nakipag-ugnayan kay CIA agent Amanda Jones at sinabi na may nag-usi sa tungkol kay Aravan at natuklasan si Burnett Hansen, ngunit pinapatay ang agent. Hindi nag-aalangan si Amanda, iniisip na maaaring nakausap ng agent ang ibang operatives at gusto niyang maalis silang lahat. Nag-alok siya na magpadala ng sariling killer, ngunit sinabi ni White na mayroon siyang maaasahan at madaling kontrolin para sa trabahong iyon. Habang sumalakay ang mga pulis sa gusali ni Max, naglatag siya ng gas trap para sa kanila at nakatakas bago sumabog ito. Si Ana ay patuloy na nanonood ng video sa bahay nang tumawag si Max at maririnig niyang may mali. Humiling siya na makausap ang kanyang anak na babae ngunit nagsabi si Ana na lahat sila ay nasa kama kaya sinabi niya na mahal niya sila, ngunit hindi sumagot si Ana at nag-hang up. Sa labas, nakikinig ang MI6 assassin na si Lauren sa kanilang pag-uusap at ipinadala niya ang recording kay MI6 Khaled Walker.
Tinawag si Ana sa isang briefing kung saan pinaalala sa kanya ng chairman na ang kanyang misyon ay mang-alap ng ebidensya at hindi pumatay ng mga scientist. Iniisip ni Ana na ang layunin nila ay pigilan ang nuclear program ng Iran, ngunit pinaalala sa kanya na wala pa siyang malinaw na ebidensya na nilalabag ng Iran ang nuclear deal at bantang isasara ang kanyang programa kung hindi niya maipakita ang ebidensya. Sa labas, pinaalala ng kanyang boss na si JN kay Ana na huwag antagonize ang mas nakakataas. Nakakuha si Max ng tawag mula kay White tungkol kay Ryan at nakapture si Lila. Sinabi ni Max na gusto niyang ma-expatriate ang katawan ni Harry at sinabi ni White na maaaring maging mahirap ngunit gagawin niya ang kanyang makakaya. Nakuha ni White ang lokasyon ng station kung saan naruroon si Lila at hinanap niya si Walker ngunit natagpuan itong nakikinig sa recording, hindi ito ipinahayag ni Walker sa kanya. 3 araw bago ito, bumalik si Shahed kay Ryan at Lila at sinabi na patay na si Harry at pinatay ni Omar matapos nilang hulihin ito para ma-interrogate. Tinanong ni Lila tungkol sa katawan ngunit sinabi ni Shahed na kinuha na ito ng mga pulis. Determinado siyang makuha ang katawan ngunit binalaan siya ni Shahed na lalabag siya sa utos. Pagkatapos, sinubukan ni Shahed na kausapin si Lila ngunit sinisi siya nito sa buong kaguluhan at balak tapusin ang kanyang misyon. Naglakad si Harry patungong Turkmenistan kung saan may isang batang nag-alok sa kanya ng tubig. Tinanong ng bata kung saan siya pupunta, ngunit tumama ito sa isip ni Harry kaya bumalik siya sa Tron sa pamamagitan ng bus. Dumating si Max sa police station, nagpapanggap na mula sa British Embassy upang kunin si Lila. Pumunta ang pulis upang makipag-usap sa kanyang superiors, ngunit nakita ni Max si Lila na isinasakay sa kotse. Binalik ng pulis at iginiit na hindi niya nakita si Lila. Umalis si Max habang binabantayan si Lila, na inilagay sa kotse. Tumawag siya kay White at iniulat na naipasa si Lila sa Special Intelligence na pinamumunuan ni Selim Barrett at pinaghihinalaan niya na ginamit siya ni Barrett para sa isang bitag dahil may nakaraan sila. Binalaan siya ni White na huwag pumasok at plano niyang humanap ng kompromiso laban kay Barrett. Bumalik si Harry sa Tron at bumili ng baril. Sinundan niya si Shahed at nakita itong nakikipag-usap sa isang batang lalaki. Binayaran niya ang bata at nalaman na gusto ni Shahed na hanapin niya si Omar, kaya sinabi ni Harry na ipaalam muna sa kanya kapag nahanap. Dumaan si Noah kay Ana upang malaman kung ano ang nahanap niya. Bagaman nag-aalangan, pinatugtog ni Ana ang video para sa kanya at nabahala si Lawrence. Tinawag niya si Walker at iniulat ito ngunit sinabi ni Walker na maghintay ng utos. Lumabas siya upang makausap si White ngunit sumigaw lang ito sa kanya na humanap ng ebidensya laban kay Barrett. Sinabi ni Walker kay Lawrence na pigilan ang leak at huwag hayaang mabuhay ang sinuman, pati na ang mga bata. Dumating si Max sa isang shipping yard na pinamumunuan ni Barrett at agad lumabas ang lalaki upang salubungin siya, pinaalala ang mangyayari kung babalik siya. Humingi si Max kay Barrett tungkol kay Lila ngunit tinanong siya ng presyo, at nang sabihin ni Max na wala, pinaputok siya ng mga tauhan ni Barrett. Dinala si Max sa isang torture room at inihanda ang kanyang paghihiganti. Ngunit sinabi ni Max sa kanya na tingnan ang kanyang bulsa. Ipinakita ni Max ang ebidensya ng pagkakasangkot ni Barrett sa isang bombing na pumatay sa maraming tao, kabilang ang kanilang Prime Minister, at nagbanta na ilalabas ang lahat ng ebidensya maliban kung makaliligtas siya ng buhay. Pinilit ni Barrett na dalhin si Max sa kanyang headquarters kung saan dinala rin si Lila sa kanya. Sinabi sa kanya na ibabalik siya ni Max sa UK, ngunit alam ni Lila na ang layunin ni Max ay patayin siya. Nakita ni Max ang singsing na suot niya at binanggit ang engraving na naroon, na nagbunyag na siya ang ama ni Harry. Ibinabalik niya ang singsing at nag-aalangan makipag-usap kay Max dahil narinig niya ang nangyari kay Ryan. Tinanong niya kung buhay pa si Harry ngunit wala siyang alam. Nakikita ni Max na umiibig siya kay Harry at inalok siya ng pagpipilian, humingi ng sagot o manatiling nakakulong. Pinalaya siya sa kustodiya ni Max, na nais malaman ang totoo at naglabas ng baril bilang babala. 3 araw bago ito, inambush ni Harry si Omar sa kanyang taxi at humingi ng sagot sa pagtataksil nito. Ibinunyag ni Omar na binabantayan niya si Aravan dahil hindi siya dapat mapasama sa kill list. Hindi siya masyadong nakakaalam ngunit pinapayuhan si Harry na kausapin si Aravan dahil alam nito ang totoo tungkol sa ginagawa ng team. Ang huling ginawa ni Omar ay ibigay kay Aravan ang passport na may pangalang Darius KM. Samantala, nagpapatakbo sina Lila at Ryan ng kanilang sariling op para patayin si Omar. Sumakay si Lila sa motor at naglagay ng bomba sa sasakyan, ngunit nang makita si Harry sa loob, nailigtas niya ito bago sumabog ang bomba at napatay si Omar. Nasaktan si Lila mula sa pagsabog at mabilis na nakatakas si Harry. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Lila kay Max na hinahabol ni Harry si Aravan, kaya napunta siya sa kill list.
Nagulat si Max nang marinig na inutusan ni White si Shahed na patayin si Harry ngunit hindi niya natuloy. Ang layunin niya ngayon ay hanapin si Harry. Sinabi ni Lila na kung mahahanap nila si Aravan, mahahanap din nila si Harry. Samantala, nasa bahay si Anna kasama ang mga bata nang makita ni Lola ang isang lalaki sa labas at sumigaw sa takot. Pumunta si White sa opisina ni Walker at nakita ang cellphone na naiwan na may text mula kay Lawrence na nasa lugar siya, at dali-daling lumabas sa opisina. Hinarap niya si Walker, na nagsabi na alam na ni Anna ang lahat at ipinadala niya si Lawrence, ngunit pinaalis siya ni White doon din. Samantala, sinusubukan ni Lola na kumbinsihin si Anna na may lalaki sa labas. Tahimik na lumapit si Lawrence sa bahay ngunit nakita siya ni Anna bago siya makita at kinuha ang mga bata. Tumakbo sila papunta sa kotse at hinabol sila ni Lawrence, ngunit sinabi ni White na huminto siya sa tamang oras. Tumakbo si Anna palayo kasama ang mga bata. Nakipag-ugnayan si White kay Amanda tungkol sa confession tape ni Max na may kinalaman sa Dr. Reynolds' job, at nakita nina Anna at Noah ang video. Nalaman ni Amanda na nakatakas si Anna at nagpasya siyang personal na makialam dahil hindi na niya pinagkakatiwalaan ang hatol ni White. Nakipag-ugnayan si White kay Max at nalaman na buhay pa si Lila, na tanging lead niya kay Shahed. Inutusan niya si Max na bigyan si Lila ng 24 na oras bago patayin. Pinagbantaan ni Max si Lila na papatayin niya ito kung bibigyan siya ng dahilan. 2 araw bago mamatay si Omar, pumasok si Harry sa MI6 safe house gamit ang credentials ni Lila at nalaman na nag-book si Aravan ng flight patungong Beirut. Pumasok si Ryan sa safe house, tumatawag kay Shahed, at maingat na iniiwasan ni Harry bago makatakas. Hinaharap ni Lila si Shahed tungkol sa buhay ni Harry at ipinaliwanag sa kanya ang buong sitwasyon. At pinakiusapan siyang huwag sabihin kay White. Nalaman din ni Ryan ang sitwasyon at nais i-report ito, ngunit naisip ni Lila na dapat magpanggap na maayos ang lahat upang hindi mapabilang sa kill list ng MI6. Napansin ni Anna na nalog-in ang kanyang account ilang minuto lang ang nakalipas at nakita ang travel plans ni Aravan. Tumawag siya kay Noah at nagtagpo sa isang parke. Nakakuha ng recording si White ng tawag at nalaman ang kanilang lokasyon, kaya plano niyang ipaalam kay Lawrence. Dumating si Noah at sinabi kay Anna tungkol sa assassin sa kanilang bahay, kaya nagpasya silang magtago. Nagnakaw si Noah ng kotse at dumating si Lawrence ngunit wala silang nakita, kaya iniutos ni White na hanapin sila. Dumating si Harry sa Butte at natagpuan ang hotel kung saan naninirahan si Aravan. Binayaran niya ang taxi driver upang hintayin siya sa lokasyon. Sa kasalukuyan, dumating si Amanda sa opisina ni White at gumawa ng plano upang sundan sina Anna at Noah. Nakaharap ni na Max at Lila si Hassan, na sinubukang tumakas ngunit nahuli nila. Nagtangkang magtanggi si Hassan ngunit pinaalala siya ni Max tungkol sa huling pagkikita nila. Sinabi ni Hassan na makikipagkita si Aravan sa Iranian-American lobbyist na si Anthony Kahani sa Babylonian Hotel. Nakarating sila sa hotel at nakita si Kahani sa bar. Nagdesisyon si Lila na ilagay ng bag ang kwarto niya. Pinapasok siya ng maid upang mag-snoop, ngunit nagbabalik si Kahani sa kanyang kwarto. Ipinagbigay alam ni Max ngunit natapos na ni Lila ang misyon at nawala. Kinalalagyan ni Max ang bag sa kwarto ni Kahani, at tinanong ni Lila kung bakit bumalik si Max sa laro. Reluctantly, ipinaliwanag ni Max na natuklasan ni White na nagpakasal ulit siya at bantang gagawin sa kanyang pamilya kung hindi niya tatapusin ang misyon, na pinaghihinalaan ni Lila na layunin nitong alisin siya. Dinala ni Noah si Anna at ang mga bata sa isang farmhouse sa Burol. Nag-aalala siya kung ano ang gagawin ni Anna, ngunit wala siyang ideya. Kinabukasan, nalaman ni Max na nakatakda si Kahani sa isang presentation at nagpunta siya. Pinakinggan ni na Max at Lila si Kahani, napansin ni Lila na Americanized ang dating nito at nagtataka kung bakit sinusuportahan ni Aravan ang nuclear program ng Iran. Wala namang pakialam si Max sa iyon, gusto niyang hanapin si Harry. Samantala, nakita ni Harry si Aravan na umaalis sa hotel at sinabi sa taxi driver na sundan siya. Nakakuha si Noah ng cellphone mula sa isang kaibigan, ngunit galit si Anna dahil nalantad ang kanilang lokasyon at pinagbawal siya. Ginamit ni White ang criminal record ni Noah at huling kilalang lokasyon para subaybayan ang 5 posibleng lugar at nagpadala ng teams. Sinundan ni Harry si Aravan hanggang sa dumating ito sa conference, at nakita rin ni na Max at Lila. Nagdesisyon si Anna na tawagan si Olivia Clark ngunit nalaman na nakalib ito dahil sa pagkamatay ng anak. Pumunta si Noah sa bayan, huminto sa pharmacy, at nakalampas ang hit squad. Paglabas ni Anna ng telepono, narinig niya ang mga bata at nagulat na may mga lalaki sa paligid. Binalik ni Noah ang bahay at nakita ang mga lalaki na sinasakay sina Lola at Chloe sa kotse.
Nakakuha ng report si White at Amanda tungkol sa pagkakabihag ni Anna at nag-aalala pa rin tungkol kay Noah. Hinaharap ni Aravan si Kahani dahil sa pagbenta nito sa deal, ngunit ipinapakita na wala siyang alam sa hit list. Ipinakita ni Aravan ang papel na may string ng numbers at nagbanta. Tinanong ni Kahani ang terms, at inutusan ni Aravan ang flight patungong Amerika at full citizenship, at pumayag si Kahani. Nakikinig sina Max at Lila sa usapan at nalaman ang request ni Aravan. Nagpunta si Aravan, Kahani, at ang kanilang mga tauhan sa kanilang sasakyan, ngunit nakatanggap si Kahani ng tawag at sinabi na nagbago ang pick-up location. Dumaan ang mga tauhan sa alley at pumutok ang gunman kay Aravan, na pinatay ang bodyguard nito. Nakaligtas si Aravan at hinabol ng gunman, ngunit sinundan siya ni Max at Lila, na may armas. Nakipag-engage si Lila sa gunman, habang dumating rin si Harry. Pinatay ni Lila ang gunman, ngunit sinimulang barilin ni Harry ang kanya nang hindi alam. Pinagbantayan ni Max ang shooter at hinawakan ito sa baril. Bumagsak ang baril ni Harry at nagulat silang makita ang isa't isa. Nakita ni Harry si Aravan na tumatakas at hinabol ito, ngunit nabaril at napatay si Aravan. Dinala ni Lawrence si Anna sa isang bahay at nakipagkita sa mga bata. Sinabi niya na malaya silang maglibot sa grounds habang nandito sila. Nagtataka si Anna kung ano ang mangyayari sa kanila ngunit hindi siya pinansin ni Lawrence. Bumalik sina Max at Harry sa hotel kung saan nakipagkita si Harry kay Lila. Ipinaliwanag nila na ipinadala si Max upang ayusin ang gulo ni White, ngunit dumating upang tulungan siya. Sinabi ni Harry na hindi niya kailangan ng tulong. Tinanong ni Harry ang totoong dahilan kung bakit tinanggap ni Max ang misyon at nalaman na binalaan ni White ang kanyang asawa at mga anak. Napag-alaman ni Harry na may bagong mga anak si Max at nagtataka kung kasama pa niya ang kanilang ina. Pinutol ni Lila ang awkward family reunion at nagdesisyon silang alamin kung ano ang tinatago ni White upang matulungan si Harry na makabangon sa buhay. Unang hakbang nila ay alamin kung ano ang hawak ni Aravan laban kay Kahani. Bumalik si Amanda sa Langley at na-brief tungkol sa drone strike sa isang kasal sa Lebanon. Ipinagtapat niyang wala siyang alam ngunit tumawag sa isang tao upang makipag-usap. Nakipagkita siya kay Martin Collins, na nagsabing aksidente ang drone strike at gusto nilang i-blame si Amanda. Hindi siya natuwa, ngunit pinaalala ni Collins na sila ang nagbabayad sa kanya at nais niyang hanapin ang ebidensya ni Aravan laban sa kanila. Nakipag-ugnayan si Max kay White at iniulat na nasundan nila si Shahed sa tulong ni Lila, na nagpapakita kay White ng tila nakatali at pinagkakagulong si Lila. Napansin niyang hindi sumasagot si Anna sa tawag at alam niyang may kinalaman si White. Ipinilit niyang tawagan ni Anna upang malaman na ayos siya. Sinabi rin niya kay White na patay na si Aravan ngunit wala siyang kinalaman dito. Pumunta ang trio sa hotel kung saan naninirahan si Aravan upang hanapin ang ebidensya laban kay Kahani, ngunit walang ideya kung ano ang hahanapin, kaya gumawa sila ng bagong plano. Tinawagan ni White si Amanda, kinonfront siya tungkol sa pagpatay kay Aravan nang hindi siya kinonsulta, ngunit tumanggi si Amanda na hayaang makatakas muli ito. Natuklasan din niya na nakipag-ugnayan si Aravan sa isang journalist at may team na papunta sa apartment nito. Nagbantay sina Harry at Max sa apartment habang minomonitor ni Lila ang cameras. Nakita nila ang journalist na dumating at pumasok sa apartment, kinolekta ang notebook ngunit pinatay ng assassin na nasa loob na siya. Hinabol nina Harry at Max ang assassin at pinaputok ni Max patay, iniligtas ang buhay ni Harry. Ngunit hindi nagsalita si Harry at kinuha lamang ang notebook. Ipinagtapat ni Amanda sa kanyang boss na si John Lynn ang drone strike at hinarap ang Chairman Jones na kinwestiyon ang kanyang aksyon, ngunit ipinagtanggol siya ni Senator H.W., na binanggit ang dami ng matagumpay na strike at nabahagi ng laro ang collateral damage at pagkakamali. Pinag-aralan ni Lila ang notebook at napuno ito ng mga numero at pangalan na Nodgemat, na ayon kay Max ay isang gambling club, at maaaring gambling records ang mga numero. Akala ni Harry na nakakatawa ang ideya at nag-argumento sila muli. Nagpunta si Harry para sumuntok at sinabihan siya ni Max, at tinamaan siya sa mukha. Sa wakas, tumawag si Anna, ini-update siya tungkol sa mga bata at kung paano nila siya nami-miss. Nagtanong siya kung kailan siya uuwi, at sinabi ni Max na malapit na ngunit pinilit siyang magmadali. Ipinakita ni Harry ang pagmamalasakit sa kanyang pamilya, ngunit sinabi ni Max na maayos naman sila bago planuhin ang pagsunod sa Nodgemat. Si Noah ay patuloy na tumatakas ngunit nasundan ni Lawrence ang lokasyon gamit ang burner phone at pinayuhan ni White na hulihin siya ng buhay. Dumating si Lawrence sa lugar kasama ang mga tauhan at aso, ngunit nakita lamang ang cellphone sa damuhan. Dumating sina Max at iba pa sa Nodgemat at pinilit ang isang babae doon na makinig sa kanila. Ipinakita ni Max ang journal at kinilala nito ang string ng numero na iba sa iba.
Lumapit si Lawrence kay Ana at mukhang totoong nag-aalala tungkol sa pamilya. Ikanwento niya kay Ana ang tungkol sa kanyang dalawang anak na lalaki at iniisip na nagtatago si Max upang protektahan siya. Ipinagbigay alam niya ang tungkol sa cellphone ni Noah at isang text na sinusulat niya, ngunit nagsabi si Ana na wala siyang alam. Nagdaos si Amanda ng press conference tungkol sa drone strike, 22 ang patay ngunit iginiit na makina lamang ang pagkakamali at nagpadala ng condolence sa pamilya. Gabi iyon, ginigising ni Ana ang mga bata upang magplano ng pagtakas. Dumating si Lawrence para suriin ngunit natagpuan ang kanilang kama na walang laman. Dinala ni Ana ang mga bata sa gilid ng property at pinilit silang dumaan sa gate bago marinig ang mga aso sa malayo. Nakahanap si Ana ng ibang daan sa bakod at kinuha ang mga bata. Pagbalik ni White sa bahay, napansin niyang nakabukas ang isa sa kanyang mga pinto at natagpuan si Shahed na may hawak na baril. Hinarap niya si White tungkol sa lahat ng inosenteng napatay at humingi ng sagot sa order ni Harry. Napagtanto ni White na hindi niya pinatay si Harry at iginiit na si Harry ay double agent, ngunit alam ni Shahed na kasinungalingan ito. Hindi siya naghangad ng paghihiganti ngunit sinabi kay White na ayaw na niyang mabuhay sa mundong ginawa niya. Sinusubukan ni na Max, Harry, at Lila ang sequence ng numero at napagtanto nilang coordinates ito patungong Lebanon. Habang nag-iimbestiga, nakita nila ang video ng press conference ni Amanda tungkol sa drone strike at napagtanto na kung hawak ni Aravan ang coordinates ng atake, hindi ito aksidente tulad ng sabi ni Amanda. Alam ni Shahed na nilabag niya ang kill order at ang parusa, ngunit iginiit ni White na maaari nilang ayusin ang lahat bilang magkaibigan. Pumunta siya upang buksan ang bote ng alak, ngunit bigla ang pinatay si Shahed sa kanyang upuan. Dinala ni Ana ang mga bata upang makipagkita kay Noah, ngunit naruroon din si Lawrence at ang kanyang mga tauhan, na nagbunyag na ginamit niya si Ana upang hanapin si Noah. Nakakuha si Max ng tawag mula kay White na sinasabi na malapit na sila sa trail ni Shahed at tinitingnan siya habang nagsasalita, ngunit natuklasan na siya ni White. At dyan nagtatapos ang part 1 ng pelikulang ito. Salamat sa panunood.